Ito nga pala yung mga ingredients na gagamitin ko para sa adobo sa gata. Napakasimple lang ng mga ingredients na ito. Pamintang buo na dinurog ko sa dikdikan kasi ang need kong gamitin is yung durog. Tapos ito naman, patatas. Piprituhin ko yan bago isasahog kapag luto na yung adobo natin sa gata. Tara, start na tayo magluto ng adobo sa gata na dadaling ko sa farm kasi nandun si mama, si papa, tsaka yung asawa ko. Inunan ko nga pala iprituhin muna yung patatas. Then sinunod ko na igisa yung bawang sa kabilang pan. After magisa ng bawang, next natin yung pork. Napanood ko lang to sa reels, ginaya ko lang siya. First time ko lang siyang lulutuin and first time lang din dito makakatikim nila mama kaya worried ako kung ano yung kalalabasan, kung magugustuhan ba nila o hindi. So ayan, igisa na rin natin yung pork. Kapag golden brown na siya, katulad niyan, pwede na nating lagyan ng paminta. Yung mga pampalasa pala nilalagay ko dito, tansya-tansya lang. Wala talaga akong exact na sukat. So bahala na kung ano kakalabasan talaga, good luck. So ayan, golden brown na siya. Pwede nating lagyan ng tubig. After ng water, lagyan din ng suka. Then wag haluin. Hayaan lang kumulo hanggang sa lumambot yung pork. Then yan, tapos nang lutuin yung patatas. Mamaya na natin siya ilalagay kapag malapit nang maluto o matuyot yung sarsa ng gagawin nating adobo sa gata. Sana magustuhan to nila mama at papa kasi tansya-tansya lang talaga yung ingredients na nilalagay ko dyan. Ganyan ako magluto. Hindi ako yung may sukat or what. And hindi rin ako mahilig tumikim kung ano na ba yung lasa. Basta kung ano yung kalabasan, yun yung kakainin. Yan, naglagay na rin ako ng pampalasa. Naglagay din ako ng sugar kasi gusto ko yung medyo maalat-alat na manamis-namis. Pero hindi naman ganun katamis. Saktong tamis lang. Naglalaban yung alat and konting sweet. Ayan, malapit na siyang maluto and excited na rin ako matikman kung ano ba yung magiging kalalabasan nito. Kasi ako first time ko rin tong matitikman. Ayan, malapit na siyang maluto. And kapag tapos na ako magluto, dadaling ko na siya sa farm para doon na kami mag-dinner ng sabay-sabay. Ito nga pala yung love language ko, yung ipagluto yung mga mahal ko sa buhay. Kaya sure ako na masarap yan kasi niluto ko yan ng may kasamang pagmamahal. And last na ilalagay natin is siling haba. Pwede nyo rin lagyan ng siling red kung gusto nyo ng mas maanghang. Pero kasi itong siling haba, di ba? Parang atake nyo lang is yung Bicol Express, ganun. And ayan na, luto na siya nang hindi ko man lang tinitikman kung ano ba yung naging lasa, kung matabang ba, maalat ba, or what. Bahala na mamaya. Good luck. Look at that. Look at that. Ganyan yung gusto kong sarsa. Hindi masyadong masabaw, yung nanunuyot na. Ganyan ako magluto. Tuyot talaga. Ngayon, isasali na natin siya sa favorite na Tupperware ni mama. Walang makakatalo sa Selecta. Ito na, luto na. Nararamdaman ko na malapit na ako i-judge ni mama at papa, pati na rin ang asawa ko dito sa niluto ko na hindi ko man lang natikman. Bukod nga dun sa adobo sa gata, meron akong mangga, saging, tapos buko na dadalhin dun sa farm para meron kaming dessert. Healthy dessert kasi sila mama and papa bawal na sa masyadong matatamis. E dito nga pala, kaninang tanghali, hindi naubo. So dadalhin ko na lang din sa farm para sa mga aso namin doon. Idadagdag na lang din sa pang-dinner nila. Sayang din naman kung itatapon lang. Ayan. May pasalubong din ako sa aming mga alaga. And ito na nga yung eco bag na gagamitin namin para sa mga baon. Ilagay na natin yung saging, yung buko, tsaka yung mangga. Palagi ko to ginagawa kanila mama at papa at hindi ko alam kung natutuwa ba sila sa pinagagawa ko, kung nasasarapan ba sila sa mga luto ko at sa mga dinadala ko sa kanila. Or baka nahihiya lang sila sabihin sa akin na masarap ako magluto. Char. Ayan na, nilagay ko na yung mga baon namin. And here we go. Papunta na kami sa farm. Maglalakad lang kami hanggang kanto para sumakay ng tricycle. Kasama ko nga pala yung dalawa kong anak na sobrang babait at sobrang sweet, lalo na yung panganay ko. Siya talaga yung nagbibit-bit kahit sobrang bigat ng mga dinadala namin. And yung bunso naman ayun nakabike. Sinama pa talaga yung bike niya. Ang sikip-sikip na nga sa tricycle. Paano kayo magkakasya? O diba? 5 minutes lang nandun na kami kasi malapit lang naman yung bahay namin sa farm. So ayan yung bike ng anak
ko, nakikisiksik pa sa tricycle, ang galing-galing, ayaw kasing iwan sa bahay, umiiyak. So ito na nga, nandito na kami sa farm at may sumalubong na nga na naghihintay ng pasalubong. Yung farm pala namin is puro manok panabong. Pero yung asawa ko hindi naman nagsasabong, nag-aalaga lang siya ng manok din para ibenta. And ito na nga, wala man lang ako nakitang tao, buti pa yung aso, sinalubong kami, tao, walang sumalubong. Tao po, nandito na po kami, dala ko po yung adobo sa gata, nauulamin natin ngayong gabi. Nasaan na ba kayo? Ma, pa, ma, uy, ma, pa, saan na kayo? Ayun, yung dalawa kong anak. Ayun, si mama, na para bang siya yung anak ko, tapos ako yung nanay, nakakauwi lang galing trabaho, tapos may mga pasalubong. Nilabas ko na nga yung mga pasalubong ko sa kanila. Ayan, yung prutas, yung buko, yung saging, and yung mangga. Na favorite ni mama. Alam ko favorite na yun. Pero syempre, una kong pagsisilbihan is yung pogi kong asawa na mabait at mahal na mahal ako. So ito na nga. Tchiring! Dadaling ko na sa office niya. Hindi ko pa siya nakikita. Niready ko lang muna yung pagkain niya bago ko siya puntahan. Syempre, bait-baitan tayo. Siya yung nagbibigay sa akin ng kaperahan. So, kailangan ko siyang pagsilbihan. Patingin nga, uy, ba't ka nakaubad? Ano ba yan? Ito naman. Yan, tinanggap agad niya yung pagkain. Tignan natin kung magugustuhan niya. Pero syempre, bago niya matikman yung luto ko, guguluhin muna siya ng mga anak niya. Dahil wala siyang peace of mind sa pamilyang to. Ako pa yung binugaw kahit yung anak niya yung magulo. O, tignan mo. Binigyan ko na nga ng pagkain. Ako pa yung paalisin. Sabi ko, tikman niya na. At sabihin sa akin kung masarapan ba siya. Or kung ano yung lasa. Ang sagot, tignan niyo naman. Ang ganda ko daw. Pero hindi ko alam kung nasarapan ba siya o hindi. Tsaneng! Papa and mama, kakain na rin. Dito ako sa table nila kasi dun sa table ng asawa ko masikip na. Kasi yung dalawang anak ko ayaw din humiwalay sa daddy nila. So ano ma, masarap ba? Sige, ako na lang mag-food review nito. Hello, kain po tayo. Ako nga pala yung nagluto nun. And ito na, naghihintay na sila sa kanilang pagkain. Hanggang dito na lang. Bye-bye!